brought to you by ENET Philippines, particularly our Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel, and humabol na co-sponsor, wala pa lang sa ating poster, ay Philippine Rural Reconstruction Movement. We have been here with you since 2020, And now, fifth year. And we have been your co-hosts since then, Ed De La Torre and... Tita Girly. Okay. And of course, this is being recorded and will be reposted on YouTube channel. Yes. So if you want to watch it again or you did not catch the whole episode, you can watch it in YouTube channel. Now, this Saturday, we decided that our topic will be our core topic really and core theme of Senior City Kwentuhan, which is lifelong learning. And the reason is because last Thursday, we had a special session at the UP with members of the Education Commission, the Second Congressional Education Commission, and the topic was lifelong learning, and we will discuss that. But also, the day before, we had a Zoom meeting naman with ENET, Adult Learning and Education Working Group. So we thought the two conversations would be worth reporting, not one after the other, but paano sila nagsasalimbayan, no? So without further ado, let us start with our discussion. Hope you will enjoy this because it's related to the core of our interest. So magsimula mo rito yung ating first slide, which is based on the poster. So lifelong learning, two conversations. Yes. Ano ang mga pictures dyan? Sa itaas po, yung after our conversation, siyempre, pa-picture taking. Photo op. Photo op. Mamaya, bibigay natin yung mga members. Nandiyan kami ni Girly. Of course, nasa center si Carol Añonuevo, our very good friend, and others pa at the UP. The day before naman, sa baba, mas kokonti kami. Yung nasa picture, baka may ilang nakinig pero hindi nakakuha sa Zoom picture. Ako, si Kai, the new president of ENET Philippines, si Alve, head of the secretariat, si Daryl, who is the secretariat in charge of our social media, communications, at iba pa. And then, sa taas, si Berna, na bagong staff ng PRRM na tumutulong rin sa communications. And of course, the other veteran ng, mabilis raw na, nawawala ba ang audio? Okay, nawawala. Sabi raw ni May. Ba't kaya? Anyway, si May 5. Okay, purbahan natin ang susunod. Sana okay na ang audio. Baka mali, hindi directional ang aking pagsasalita. Anong palagay nyo? Okay na ba ang boses ko? At ikaw, Girlie, magsalita ka nga. Hello. Loksan. Hello. Kasi ang haba ng araw natin eh. Sige. Okay, magsimula tayo sa February 8, yung pangalawa conversation. And just pag-describe lang, kita-kita niyo man ang mood. Typical, sa baba, kita mo naman, si Girlie, smiling. Yes. Hindi lamang smiling. Si Philip Philip na dating si Mayor Inotech, ngayon ay nasa Education Committee, ay Education, nakalimutan ko na yung dati, tawang-tawa, yung nasa likod, secretariat, yung unang lalaki yan ay si Carlo from Opportunity 2.0 na tumutulong sa education, sa EDCOM. Sa gitna rito sa baba, ayan ang triumvirate na very focused on learning pathways. Si Irene Saang, dating DG ng TESDA, representing Tibet,
Nasa gitna ay Si si Bea. Ray Bea. Yeah, Naku, Ray Bea. lumang dating veteranong aktivista sa UP, nag-aral sa US, naging engineer, ngayon head ng Combined Education System ng Ayala at ano ba ang mapua? Yuchenko? Oo. Oh, ganon. Mapua. Oh, tapos dito naman ay siyempre si Sinch Bautista Si representing Cynthia. higher Dr. education. Yan Cynthia. tatlo Sa talagang UP. ang nasa core na nag-uusap Ano tungkol sa yan? learning pathways. Yung paano Yeah. lilipat mula sa non-formal to To formal formal, and basic, higher, technical. Nasa kanan na, tabi. the other end ay si Ivan Uy. Ivan nga ba? Na dating nasa DepEd, ngayon Ivan po ba? ay Executive Director ng Philippine Business for Social Progress. Tapos yun ang picture namin. Pero ang nandito po sa gitna Carol. ay si Carol Año Nuevo. Dati hong kakilala namin ni Girlie, kasama sila ni Girlie, nagsimula ng women's education and organizing advocacy sa Lahat na. Pilipinas. And then later, napapunta po sa Hamburg, Sa UNESCO Institute for Lifelong Learning. Nung natapos siya roon, nagpunta sa Southern Africa. Yes. No, sa Africa muna, sa South Sudan. Grabe. Then later sa Southern Africa, pati Zimbabwe, Namibia, South Africa at iba pa. So, mayaman po ang kanyang karanasan. And we benefited from her presentation kasi siya po ang assigned researcher sa lifelong learning for EDCOM. At ang isang gusto naming makuha sa kanya, sabi, saan ba nagsimula itong concept na lifelong learning? Paano nag-develop? Saan ba magagandang practices? Pwede ba tayo may matutunan para sa Pilipinas? Yan po ang initial focus ng kanyang research. At ito parang initial presentation, matatapos yung kanyang research, baka mga Mayo pa, gano'n, no? Pero maganda yung panimulang usapan, no? So, ano masasabi mo, girls? Ang dami nga ho pinag-usapan. Makikita ho nyo doon sa whiteboard, dami-dami niyang meta cards kasi kinolor code niya para maintindihan natin yung iba't ibang konsepto. Pero ang maganda doon, yung lahat ng nasa members ng focus group, ang dami rin nilang mayaman at malalim at life-wide ng lifelong learning. So, let's go to the main event. Okay. Sunod. Ayan. Yan. Nagsimula kami, simple lang parang pop-ed talaga. No? Sabi niya muna, lifelong learning ang key concept. Ano ang one word na naiisip mo when you think of it? Anong lumabas? Patuloy. Yung isa, curiosity. Flexible. Yun akong contribution ko. Ano ba contribution mo? Human. Ayan. Beyond. It was. Tapos, oportunidad. Informal. Human development. Dalawa ang nagbigay ng flexible. Pero interesting yung inihabol ni Irene dahil si Kemlet. Sabi niya, hindi ito one word. Pero may Filipino value na parang kontra sa lifelong learning. Lagi sinasabi sa atin, ay, wala akong natapos. O kaya, ay, nakatapos. Ay, paano ka magla-lifelong? Parang may ending. Natuto ka, graduate na. Tapos na. Kasi isang word lang kasi ang sinabi. Kung marami, sabihin natin yung ating favorite motto. Mula sa buhay. Hango sa buhay. Hango sa buhay. Hango sa buhay. Mula sa buhay. May buhay. Still from life to life. And yun na nga ang tanong ngayon. Pag-isipan po ninyo, baka pwede kayong mag-chat mamaya. Ang tanong ngayon lifelong learning, English yan. Oo. Naunawaan na natin ang ibig sabihin. Pero kung pipili tayo ng katumbas, kahit hindi direct translation sa Pilipino, sa Tagalog na muna, ano kaya? May phrase nga yan, hindi pwedeng isang salita lang. Mamaya na. Yun ang kandidato, mapapakinggan ko. Okay. Pero ang punto nga iba mo ang lifelong learning, iba-iba ang associated term sa
Kung ikaw ay maliban sa human, Oh, makapili ng pangalawa, oh, one word pa rin. Ano? happiness. Lifelong learning ay happiness. Kasi marami kang natututuhan. So, Tumat happy ka. tumatakbo. Happy ako kasi nakakapag-aral ako tungkol sa buhay. Mm. Ang Na, sabi ko naman, baka oh, pwedeng oh, walang hanggan. para namang Walang hanggan, di ba? Walang katapusan, walang katapusan. walang hangganan Mhm. na pagkatuto. Pero the same thing, pag sinabing learning, Oh, normally, dalawang oh, word na related pero iba. Normally, oh. ang iniisip natin, mag-aral Nga. habang buhay. Pero Pero aral lang yun. matuto. Paano naman yung matuto? Mhm. Pwede kang, pwede, mahirap matuto na hindi nag-aaral. Pero nag-iisip. Hindi ba? Baka hindi necessarily may nagtuturo. Oo. Oo. Na raramdaman mo na lang, aba, meron pala akong napupulot dito. Yes. Halimbawa, kahit wala yung guro, 'pag nakapag-isip ka, biglang, "Eureka! Meron ka nga palang napagtanto," sabi nga. Sabi ni May rito, Oh, sumagot agad. O dati, ang oh, tawag natin, oh, habang buhay na pagkatuto. matuto. Puwede, Okay, habang buhay babalikan natin. mula pagkasilang hanggang sa muling pagkasilang. Si Gerly po may hinabol yan, pa-joke, kaya siguro sila tumatawa ron. Oh. Hindi lamang habang buhay, kundi hanggang sa kabilang buhay. Ibang klase naman kung makakatabi. Hindi lifelong. Beyond this life. Naku, iba pang usapin yan. Anyway, Ayan, sa Manila kinuha paper. na namin kasi Mm, si Carol may magandang punto. Sabi niya, mm, masyado na tayong naghahanap lagi ng PowerPoint, mm. pagandahan ng Oo PowerPoint. nga. To the point na yung PowerPoint ang tinitingnan sa halip na nakikinig sa Sa nagsasalita. tao. Kaya sabi niya, ngayong hapong ito, sa halip na high-tech, gagamitin natin yung Popular. practice natin nung 80s pa. Yung popular. Mga ano lang, Manila Manila paper paper, at mga meta meta cards cards. na No? colored. Pero sa agenda po ng Mm, EDCOM, ito po yung Second Congressional Commission to Review to and review Philippine education. Ang title nitong aming session ay Navigating, Negotiating Learning Pathways in the Philippines. Ano ibig sabihin? kung Kasi nga po, saan-saan. paano ka para patuloy na umunlad sa pagkatuto na iba-iba ang daan, no? Mula Mm, sa formal, sa mm, non-formal, sa informal, mm. mula sa basic education, patungo sa technical education, patungo sa higher education and beyond. So yun ang discussion na paano kaya gagawin yun? Anong sistema? Tapos pangalawa, na I-review. mas principal, sabi, sige, hindi naman tayo nag-invento nito. Mm, Siguro naman marami ng literature niyan, mm, maraming mm. diskusyon. Ang elegant word ay may diskurso na. Diskurso. Ano kaya on lifelong learning? LLL. So, tingnan po natin ang lumalabas sa kaniyang panimulang presentasyon po sa amin noong Webes. Webes ba? Webes. Opo, Opo. opo. Okay. Ito ang next slide. Wow, ang Ayan. dami. Yung sinabi nga ni Girl, sabi niya, ayoko, hindi ako magpa-PowerPoint. Mm, Hindi siya magpa-PowerPoint. mm, Gagamit siya ng MetaCard. Sabi mhm, ko, mm. ano ba yung MetaCard? Ibig sabihin, malaking card. Hindi. O ano nga, May kon MetaCard. may konsepto, Goal. may goal, Ang meta po, ilalagay, ang meta sa Greek ay goal. goal. So tingnan ho nyo, iba-ibang kulay. May white, Yung may puti sa itaas, yun ang sinabi niya. Ano ang one word na yun naiisip nyo? yung mga inilagay. Tapos nagsimula siya ng presentasyon. Ano ang naging diskurso? Mhm. Or better in our words, ano ang conversation? Ano Wow. ang naging kwentuhan? Ano ang ginagamit ng mga salita at Mm, konsepto tungkol sa lifelong learning? mhm. Yan makikita natin, inilipat at ginawa kong PowerPoint mamaya para mabasa natin Yeah, kasi lahat kasi masyadong marami. masyadong Ang maliliit hirap pati. kasing i-ano, describe. Okay. So, So, maganda naman po kasi pagkat mm, yung ah,
aral po si Carol dahil nga ang tagal niyang maagang napaalis sa Pilipinas, nagtrabaho 30 abroad. years, 20 years siya sa UNESCO Institute of dalawang Lifelong dekada. Learning. Tapos, Pagkatapos nagpunta 9 sa South years sa Sudan, South tapos nagpunta Africa. kay Mm. Southern Africa, Mm. at kung iba pa. Ngayon siya ho ay technically retired na ba siya? Parang Hindi hindi pa, pa. malapit na, pero Pero researcher, so tayo naman dito ho sa mm. Senior City, wala naman tayong panahong basahin lahat ang mga librong yun. At saka yung iba kasi, yun nga, ang liliit kasi ng mga footnotes eh. So hahanapin mo pa saan ito kinuha, ano ang period na ito ang sinasabi, katulad nun. Ano ba ang kaibahan ng lifelong learning sa lifelong education? Ayun, Yun. ina-anticipate na Mm. learning vis-a-vis edukasyon. Education. Oo. Tapos, ano po ba yung isa? Formal. Normally, pag inisip edukasyon, Education. formal, What eskwelahan, about the gano'n. non-formal? What about yung non-formal? Lalo na Or sa informal? informal. Yan ang mga Oo. katanungan. Anong relasyon sa isa't isa? Nung tatlo. At ang susunod na katanungan, na yun naman ang diniscuss namin, hindi pala, ito na nga. Yung tawag. Ang unang sabi po niya, Mm. ang lifelong learning, bago pa Lahat ng society, lahat Oo. ng lipunan ay may lifelong learning. pinapahalagahan. Pinapahalagan ang pagkakatuto. Totoo kaya yun kahit sa Pilipinas? Oo. Hindi nangangahulugang pag-aaral. Basta gusto, Matuto. Naalala ko yung mga nanay natin, sinabi, hindi ka na yun natuto. na nga. Oh, Kaya kahit sa usapin ng pag-ibig, ang isang paboritong tema ng wala isang ka writer, ng di na tuto. natuto. Yes. Tanda mo na, hindi ka pa natuto. Ano ka Parang ganun. ba? Ganyan. So, ang idea natin is, ngayon, ang next naman, Mm. sa 1920s pa, naku, hindi pa ako pinanganak. Ako rin. At kahit 1929, Hindi hindi pa pare. rin tayo pareho pinanganak. Nagsimula itong lifelong learning, Mhm. kumbaga itong unang lifelong learning, kahit anong forma sa lahat ng lipunan, value dyan. Mhm. Pero sa susunod, naglagay ng forma, naging delata. Inilagay na, naging topic, subject, pinag-aaralan sa universidad. Mhm. Lifelong learning, bigla ngayong naging lifelong education. Educar eh. Ano ba sa At Greek at Latin? educar, parang drawing out, no? Mhm. Pero ang nangyari tuloy, at yun ang Mhm. katanungan mamayang didiscuss natin doon naman sa init, Mhm. ang lifelong learning ba ay Ay pareho sa adult, yun, lifelong education ay pareho sa adult education. Kasi nga, inisip, wala namang problema kung basic education. Inisip, matapos ka man, tutuloy pa yan. Pupunta ka pa ng high school, college, o May technical. postgraduate pa. So, inisip, yung konsepto ng lifelong, buong buhay, ay tendency, mga adult na. Lalo na kung sistema ng edukasyon na lampas sa formal basic, sa formal higher, o sa formal technical vocational education. Paano yung hindi nakapasok sa formal institution? Yan ang pag-uusapan. Pero ang balik tayo sa Ibig katanungan. sabihin, hindi sila educated? Pero yun na nga, kung kayo'y makaka-type sa chat box, ano ang tawag sa Pilipino ng lifelong learning? Suggestion lang, no? Yung ba, hindi ba sinabi nga ni May, habang buhay na pagkakatuto? Walang hanggang pagkatuto. Walang hangganan. Habang buhay may matututunan. Okay. Ano kaya? Walang eleganteng lumabas na sa artikulo o ganun man. Ang atin sa Education for Life Foundation, hindi pa lifelong learning lang, kundi nagsimula sa learning from life, learning for life, and then learning throughout life. Yun ang lifelong learning. Kaya sa Tagalog, sa wikang Pilipino ay hango sa buhay
Tungo tungo sa sa buhay, buhay habang may may buhay. buhay. Ano nga yung sabi mo nun? Ano? Mula sa notebook. Ah, ang joke ko Oh. sa taga-DepEd, Mm. sa halip na hango sa buhay, Mm. tungo sa buhay, Oh. habang may buhay ay hango sa libro. Hango sa Okay. libro. Tapos, Tungo sa notebook, book, isusulat. parang habang Habang may may test. exam. Pero binawi naman natin na Ano? yung magandang libro, ang laman Pwede noon rin ay hango rin sa sa buhay. buhay. At yung nasa notebook, Ay sinulat lang para wag makalimutan okay? habang ina-apply. At pag nag-test, Okay, yung preliminary. Kasi pag ang test ay yung actual at mali, ay baka maging fatal. So, yung preliminary test muna, paper and pencil, o kaya okay. recitation, Mhm. o kaya ang tawag na supervised demonstration. Para ba, hindi pa tunay na tunay, parang practice. Pero ang kahuli-hulihan talaga, ang ultimate test, Ay, buhay. 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 Eh, paano pag namatay ka na? Iyon na yun. Si Gernit po ay beyond lifelong learning. Next life learning ikaw. Okay. Tingnan natin. Heavenly education yun. Kung nasa langit ka. Sabi ni Harari, all of these are human inventions. Okay, tama na. Baka lumalabas pa ang pagkababailan mo. Okay. Okay. Susunod. Mm. Yan. O, ano Yun naman? ang Ale, komentaryo natin dun sa sa first sa session. EDCOM. Yes. Ito naman, INET Philippines. Oh, ano Sa mga, naman? karamihan naman nakikinig sa atin, alam ang INET, pero ulitin na lang natin, What is in it? Education Network po ay advokasya ng Mhm. iba't ibang civil society organizations mula 2000 Mhm. na advokasya para ang sistemang edukasyon sa Pilipinas ay maging effective, lalo na sa mga tinatawag nating MEVS, Ano yun? Marginalized, Excluded, and Vulnerable Sectors. Mhm. Ngayon, Mm. ang INET po ay member rin ng ASBE, na Okay. dati ang pangalan dyan ay Asia South Pacific Bureau of Adult Education. So talagang Pero, adult. oo. Pero nung pumasok ang Mm. campaign, yung Global Campaign for Education, ang unang tinututukan ay basic education. Sabi na, paano? So pinalitan nila yung bureau na Asia South Pacific Partnership yata for basic and adult education. Whatever it is, ang lumalabas yung sinabi ni Carol kanina na may tendensya na sa eskwelahan, sa formal na diskurso, Ay, lifelong learning became lifelong education, education. and it became adult learning and education. At ito Nawala na nga ang yung, nangyaring oh. global conference sa Morocco, sa Marrakesh. Ginamit Kailan na yun? last year yata Okay. 2023 ba o 2022? Anong Nakalimutan ko ginamit? na. Gusto na lang i-propagate para pareho po ang lingwaro. Alin na talaga. O tawag na Mhm. ALE, Adult Learning and Education. Kaya gumawa na rin tayo po ng Facebook page dito sa Pilipinas at kasama na dyan ho yung simula natin ng Senior City Kwentuhan. Isang paraan na mag-contribute sa adult learning and education, lalo na sa panahon ng COVID, pero even beyond COVID. So, ganun po ang naging usapan po namin Mm. at ano yan, may relasyon sa atin. Ano? Ito bang Senior City Kwentuhan Ay? ay programa ng INET Adult Learning and Education Working Group? Ay so, senior lang ba ang adult? Hindi. O bakit Senior City Kwentuhan raw? Eh, kasi nung panahon nga ng COVID yun eh. O kaya, Senior sa panahon ng COVID. Kasi nga kaya, lahat tayo isolated. Hindi makalabas ng bahay, hindi makapunta sa mga paaralan, hindi makapag-library work. at So, saka ang tendensya, mm, kumbaga dati inisip, pag ikay nakatapos, yung sinasabi ni yeah. Irene, lalo na Oh, kolehiyo, parang ano na yan, graduate ka na. application na lang, wala Oo. nang Oo. pagkatuto, hindi na Oo. kailangan matuto pa ng bago. Ay lalo na pag senior ka, Mm-mm. maghintay ka na lang ng Retired. paglisan sa buhay na ito. Retired ka na sa education. Parang wala ka nang kailangang matutunan pa na may katuturan. So, anong insight dyan?
Ay, ang insight diyan, ang tanong nga at may poll na nga tayo sa Ano INEP. sagot nila? Ito bang Senior City Kwentuhan nating programa Ay para, ay gagawing plataporma oh, para sa advokasya ng adult learning and education? So broader yan. mhm. Or kung totoo at karamihan nagsabi yes, papalitan ba natin ang pangalan para hindi lang Senior City Kundi maging ale. or lifelong learning or whatever? Ano ang sagot? Ano ang poll? Pinag-uusapan pa. Kasi sabi lang, ang problema, Oh, 5 taon na, kilala na ang Senior City Kwentuhan. Papalitan ba natin ang pangalan? Sabi ko, depende. Pwede namang sabihin, ibang pangalan. Formerly, Senior City Kwentuhan. ang magulang nito, Oh, ang nagpanganak nito ay Senior City. Pero ngayon, dahil dumadami na ang mga anak niya, at saka kahit hindi ka pa oo, senior, oo, pwede pwede ka ka na. naman Correct. mag-learning. Oo, kasi iba-iba naman talaga ang interest ng mga adults. Merong mga nagsisimula pa lang maging adult. Sabi nga natin, millennials. Seniors ay millennials. Sige po. O, Mm. tama na po yun. Pasakali lang lahat yun. Punta tayo sa meat ng diskusyon. Bagamat Okay. mahalaga ho yung usapin ng ano. Mm-mm. Yan. Yan, Sinabi niya, Dolores, sabi ni Carol po, tanggapin na natin ang katotohanan. na Hindi natin kasalanan yun, pero sa totoo lang, ang diskurso tungkol sa lifelong learning, yung gumamit talaga ng salitang LLL sa buong mundo na alam natin at may literature ay ay sa Europa. Council of Hindi, sa Europe. Europa. Oo nga. Pero competing ang interpretasyon. Sinabi niya sa Europa noong 1967, ang organisasyon ng Council of Europe, lahat ho ng European countries yan, hindi lang yung nasa European Union, mas marami yan. Ginamit nilang salita ay permanent education. Parang lagi ka natuto. Mm-mm. Ginawa ng OECD. Ito yung mga mas abanteng bansa Organization of o Economic Economic and Cooperation and Development. Yan mga France, mga UK, ganyan. Hindi kasama yung Poland, hindi Hindi kasama pa. yung mga Latvia, ganyan. Mga first Kasama sila countries. doon sa Council of Europe, pero hindi sa Yan yung OECD. mga colonizers. Hindi. Ay, ginamit nilang salita, recurrent education. Paulit-ulit na edukasyon. Tapos, Tapos, ang isang sikat na pero report, nauna, oo nga, yung pero UNESCO. 1972, Mm. kinumission nila at ang principal author, hindi ko alam ang first name, ay Faure. Faure. Ginamit niya yung salitang learning to be. Pero, Yan ang na-memorize ko nga. hindi to pa, be. hindi pa. Dito yung sa susunod na memorize. Sabi ni Carol, Oh. hindi raw masyado sumikat yung report na Ah, yan. Sumikat, no, pati yung learning 96. to be, noong 96. 1996. Biro mo, Oo. nasa Europe rin. Di. Nakabalik na tayo Nakabalik na mula tayo. Europe. Naitayo na natin ang Education for Lifelong Life Learning Foundation. Education for Life. So, ganun, kinumission uli. Mm. Hindi ko alam kung UNESCO ang nag-commission o European Union o sino man. Ang Delors. principal writer si Jacques Delors, Mhm. dating French minister, Mhm. government. Mm. At ang kanyang title, cute, no? Learning the Treasure Within. Mhm. Ako, yung Kayamanan kayaman at puhunan. sa ating- At pinapularize niya Okay. na Yan. ang learning na pinakamahalaga. Pop-ed. Learning to To be, be. yung iyong identity. Who are you? Who are you? Who am Whether I? racial, sexual, Okay. occupational, Mhm. whatever, cultural, learning to be. Sino ako? Mhm. Sino tayo? Mhm. Ang susunod ay learning to do. Ito ang techbook. Marunong ka bang gumawa ng May anuman? skill ka to ba? do, skills. Oo. Pangatlo, learning to know. Actually, learning to learn yan. Yun ang atin, sabi ni Delors, learning to know. Oo nga tayo, learning to learn. How Paano to matuto kung paano matuto. learn. Nga. At ang mahalaga na hanggang ngayon ay problema, lalo sa Gaza at Learning. kahit sa atin, Kahit sa atin. learning to live together Yan ba yung unity? in diversity. So, makikita Unity. nyo, lumawak na mula sa Bakit nakamute? education at recurrent education ang
ang Mhm. ang learning, naging learning na. Oh, so, Kaya sabi niya, yan ang kasaysayan, tinan niyo from 1967 to bata 96. pa, So, di ba? 30 years sa Pilipinas, inisip ka, siguradong meron din sa Pilipinas, Mhm. hindi lamang natin nababasa. Kasi nga, hindi sumikat. Ang alam ko, Mm. merong Bureau of Adult Education dati, ang DepEd. Si Manuel pa yata ang director noon. Juan Manuel, Oo, and that is, what, tagal. 50s ba or Oo. 60s? 60s So, hindi ata. naman tayo nahuhuli. Oo. Hindi lamang tayo global kasi local lang ang literature natin. Sayang. Sayang. Dapat napasama na siya. Diyan tayo. Hindi, yun ang ating dapat isulat. May Ah, plano ko kami ni Girlie. mag-research Gagawa tayo. ko ng Villariba de la Torre report. Ang haba. Wala. Sabi, may Delatore na, may Villariba pa. Mata ito, Faure, Delors. Oh, So, sige. oo na. Oo na. O sasabihin natin atin ito. Ayan, pwede rin. Okay. At Yan. katapos noon, sabi Oh, nga niya, yan na. ang direksyon sa Europa at sa buong mundo, Mm. kung kay Faure, na Mm. nandun pa rin kay Jacques Delors, Mm. humanistic. Yun, Yes. paborito mong word, human. Human. Basta ikaw ay tao, sa Oo. pagpapakatao, natututo ka paano maging tao. Of Di ba? course. Meron tayong kasabihang, madaling maging tao, Mahirap mahirap magpakatao. Yung pagpapakatao ay kailangan nag-aaral nasa ka. social At pangalawa, ang platform. learning, yung Oo. last, paano to live together in Yes. diversity. Ma-integrate, hindi etsapuera ka, hindi ka kasali. Chapuera. Oo, parang yung yung kanino Etsa, bang pakulo puwersa. na binanatan ang Mm. EDSA na may puwera raw sa EDSA. Yung pala, EDSA puwersa. O, yun ang darating. Pero iba pag-usapin mo yun kung sasali kayo sa mga activities ngayong Yes. Pebrero. Yun ang isang bahagi. Mm. Pero ang pangalawa na naging dominante, lalo na sa mga sa technical vocational Yeah. education, lalo na sa mga kumpanya, Mm. ay economistic. Ibig sabihin, ang learning ay para mas Nagkaroon. magaling kang manggagawa, matuto ng bagong teknolohiya, kaya technicist. At saka ang idea, yung learning mo, gagastos ka, dapat ang resulta nun, kikita ka. Yun. While yung humanistic social integration, parang public yun mag-i-invest, social good, kahit hindi nadagdagan agad ang sweldo mo Basta, o trabaho mo, basta pero gumaling lumawak, ka, lumalim ang pag-unawa mo. Paano ba maging tao, magpakatao? Paano maging kasama ng lipunan Pero ng nung komunidad? pumasok na yung Industrial Revolution, Lumakas talaga yung kailangan economistic meron ka ng skill. technicist. Ngayon, Pero ang realidad din po, nung humanistic at social integration raw, itong lifelong learning, maraming edukador, lalo na siguro mga popular educators, siguro to some extent mga social activists, pinopromote yan. Pero hindi pinipick up ng maraming gobyerno, lalong hindi pinipick up ng mga kumpanya. Pero nung nakita nila, ay naku, mabilis ang pagbabago ng teknolohiya, dapat ang mga manggagawa ay mag-relearn, basahin naman natin yung comments mag-reskilling, na Nina upskilling. May para Kaya, hindi lang tayo ang nagsasalita. oo nga Basahin natin. Sabi po ni May 5, Oh. reflecting on learning to be would include gender identity. Yes. Ako at ang aking kasarian. Ikaw, Yes. girlie, ano bang iyong kasarian? Pero pangalawa, mahalaga, learning to live together para inclusivity. Lahat Dun sa kasama. SDG. Walang puwera. Walang maiiwan. No one is left behind. Iba pa yun. Kasi kahit kasama, pero it's a puwera ng konti, marginalized. No? So, ang punto dyan, yung dalawang tendensyang yan, ang interpretasyon ng... Oo, nag-swing masyado doon sa economistic technicist. Ngayon, bumalik naman yung iba, mawawala na patawag citizenship. What about, gayon tinatawag nila ngayon, kahit sa sa World Economic Forum na puro mga industrialist yun, ay paano yung so-called soft skills? Creativity, collaboration, creativity, critical thinking. So, ang maganda, sabi niya, the good news is sa 21st century ay
starting with 2015, lalo na yung Sustainable Development Goal number 4, pinagsama-sama yung dalawa. Kasi ang Inclusive lingwahe ay ensure, inclusive, and equitable quality education and and promote lifelong learning opportunities for all. Kasi alam mo, nung Millennium Development Goal yan, yung 2000 to 2015, mm, yung equivalent ng SDG 4 on education, sinabi lang, dapat lahat ay may quality basic education. Tapos lahat. hiwalay pa ang goal later na at may skill rin, technical. Ngayon, pinagsama-sama na. And more important, yung lifelong learning opportunities for all. So balik tayo, kumbaga, cycle. Kumbaga, nagsimula bago naging academic discussion ito ng social values, valued ng society. Ngayon, ito, global goal, ang punto niya, Mm. kasi ngayon, Teka, mga matanong ko nga gobyerno, muna. Masyadong conceptual ang mga discussion natin. okay. Kung tayo ay nabubuhay sa panahon ni Jose Rizal, lifelong learner ba si Pepe? Ay, oo, sapagkat Mm. bagamat Mm. nag-formal na edukasyon siya, Mm. ay sa kanyang Mm. pag-iikot sa buong mundo, Oh, kung ano-ano ang kanyang natutunan, including yung ginamit natin sa isang oh. broadcast natin from Singapore, yung the specter of comparison, na tuwing Okay. nag-iikot siya, may nakikita, ay, ganyan pala nag-i-evolve ang isang Oh. lipunan. Mm. Paano kaya sa Pilipinas na gusto ring Mm. mag-unlad? Oh. Saka mahalaga na Oh. marami siyang natututunan hindi lamang sa pag-aaral, bagamat Mhm. nag-aaral rin siya, pagsusulat, kundi diskusyon. Mhm. Ay, si Bonifacio, si Andres Ayun, Bonifacio, lifelong learner siya. oo naman. Kasi hindi naman siya pumasok sa formal institutions para magrevolusyon. Bodeguero. Oo. Pero naging Nagsulat. entrepreneur. Hindi Oo. ba yun muna? Nagpamaypay. Gawa ng pamaypay at baston. Mm. Pero, Mm. translate rin niya Mhm. ang Mm. may ultimo adios Kaya nga, sa oh. at gumawa siya ng tula na inaawit namin sa Hanggang ngayon, bilangguan. na Aling pag-ibig pa ang Oo. hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. Pwede na tayo dyan. Kaya Okay. mas mahaba yung ating karanasan dahil sa ating mga bayani, makikita na sila ay mga lifelong learners. Pero di ba? problema nga, pag Oh. hindi nasulat sa libro at Ay, hindi nasulat hindi sa cited. wikang Oh. nagagamit sa Oh. the rest of the world, parang hindi ka kasama sa record, no? Sa So, discourse? hindi natin masabing, Oy. walang lifelong learning discussion sa Pilipinas. Meron naman, hindi Meron. lamang pa masyadong. May mention sila na ni-review lahat ng literature natin tungkol sa lifelong Oo learning. nga. Kaya lang hindi pa natin nahanap yung is it a pamphlet? Is it a book? Di ba? Yun ang assignment po ni Girlie sa pag siya magaling. Tuwi ako bumibili ng libro, siya naman nagbabasa. Ngayon, ang punto niya, sa kasalukuyan, on the one hand, the good news is, agree na lahat. Mhm. Lifelong learning is a global goal. Okay. So lahat, hindi lamang mamamayan, kundi mga gobyerno, sinabi, mahalaga ito. Yeah. Hindi na kailangang i-argue mo pa, i-prove. Parang tanggap na na lifelong learning is a global goal. Ang challenge, dalawa. Iba't iba ang forma ng paggamit ng lifelong learning. And more important, yung mga big words, plasticity, hybridization. O nga, masyadong maraming syllables. Abihin ng ang ibig sabihin ng plasticity, at plastic. Yung konsepto ay hindi firm and fixed. Hindi yan orokan. medyo nagbabago-bago, na Parang yan yung utak natin. Plasticity. And hybridization, yun na nga, nagko-combine ang basic, technical, higher, and more important, nag-hybrid, may formal, non-formal, informal. Okay. So, ang suma total, sa mga nagkikinig po sa atin dito, lifelong learning ay mahalagang konsepto, pero ang maganda rito, hindi isang eksperto. Yes. Meron tayong pwedeng idagdag. Yes. Kasi nga ang tanong, ano nga ba yan? Makakatulong ba yan?
gagamitin ba natin yan o gusto Mhm. lang natin maging kasama sa diskurso na parang tayo sikat at intelektual at ganyan. Ano ang practical implication Ano ng ang susunod? paggamit? Tingnan ko, hindi ko na alam sapagkat. So, susunod na ating slide ay, Ano yung ayan, pinag-usapan nung ano, nung isa pang conversation sina ano, yan na nga. Malapit na tayo, sina balik na Carl. tayo roon. Okay. Ngayon, may bagong konsepto, ang lifelong, ginawa Ay, pang life-wide. yes. Dahil nga, lifelong, ang Yung length, dating yung period. long. So Yeah. parang bata, teenager, Mula sa adult, older, sinapupunan hanggang life sa of, pagkalibing. parang ang buhay ay yung journey through life, longitudinal. Na Okay. totoo naman, pag bata ka, sabi mo nga, Mm. nasa womb pa may natututunan From ka na, womb to tomb. bata pa may natututunan, Mhm. tapos pasok sa eskwela may natututunan, Mm. pagkatapos high school hanggang Mm. high school, pagkatapos may technical, Mm. tapos may college, tapos may graduate school pa at mga ibang training, Postgraduate pa. marami. Pero Oo. throughout life, yung tulad Meron. ng bisita namin ni Gail nun sa Scotland, dalawang slogan nun sa adult. Pero adult learning yun, no? Oo. One is, You it's never too to late to learn. At ang yes. pangalawa naman, every day is Is a a good day day to to learn. learn. Yes. Tanong ngayon, today, what did you learn? Oh, ang dami. Galing kami sa isang ano, General Assembly ng mga politically astute persons. Kaya ang dami naming natutuhan. Yun nga lang, isang araw, punong-puno, kaya mahirap na ipaliwanag lahat ng Yeah, nangyayari. si Girlie, kailangan kong gisingin nung sinabi ni Cass malapit nang magbukas ang ating Zoom dahil natulog muna siya. Kailangan magpahinga ang utak. Pero ang mahalagang dinagdag po, life-wide. Kasi pwedeng Oh, lifelong learning, inisip yeah. lifelong schooling. Mm. Yung parang, sige, aral ka ng aral. Ang Mm. sabi nga nila sa professionals, may tawag na continuing professional education. Di ba? Mm. Doktor ka, mag-aaral ka uli. Mm. O, para may upgrading. Ginawa Pero, natin yan sa mga grassroots leaders. uh, Pagkatapos ng basic education nila on leadership, yung grassroots may leadership, distance learning pa. kaya natutuhan nila paano gawin yung portfolio. Mm-mm. At isang magandang halimbawa dyan ay si Kakarling kasi hindi naman siya pumasok No, sa not even formal. grade 1. Hindi nga niya alam kung kailan siya pinanganak. Mm. Pero natutuhan din niya na maging leader ng mga AITA at hindi lang yon. Naging trainer na nga siya sa mga iba't ibang larangan ng buhay. At ang natutunan ko minsan, natutunan niya sa morning radio, Mm. sa pagbabasa ng dyaryo, Mhm. sa pakikipag-usap sa iba't Mhm. ibang mga opisyales. So talaga, ang Mm. problema lang, sabi nga niya, unang ebidensya akong maibigay, Oo, wala o nga raw siyang walang diploma. papeles, no? Mm. Anyway, so life-wide, ang ibig sabihin lang po, buong buhay, hindi lamang linear, Mhm. kundi lateral. Eh ikaw, ano natutuhan mo sa LifeWide? Life-wide, marami kong natutunan. Una, natutunan kong mag-Zoom. Oh, Hindi ko naman napag-aralan yan sa isang eskwelahan. Hindi naman ako nag-attend ng oh. paid Yung Photoshop, tutorial. paano ka natuto ng Si Photoshop? Bobby Cielo, pinakita lang sa amin kung paano, no? Ganun, no? So anyway, saka sabi ko nga, life-wide, paano ka natutong magmahal? Hindi pwede sa eskwelahan. O yung magsasaka, paano ka natutong mag-araro? Paano ka Oo. natutong magtanim? Kung Mm. kailan magdilig? Oo. Marami pwedeng panggalingan. Ang kalikasan ay isang mahalagang ano, guro, no? Ang challenge po sa atin, ililingkod doon sa pinurbahan na inattenda nating Congress ng Political, ano yun? Officers. Officers, League of the Philippines, tayo ng partido. Sabi nga, Mm. paano natututo ang Um, karaniwang mamamayan tungkol sa politika? yes. Yan ba'y politika ng ayuda? Hindi. Politika na hanapin mo lang kung sino ang mamamayani sa atin? Or Or, baka puro politika ng resistance lang? mhm. So, Ano? saan mo pag-aaralan yan? Mhm. Merong mga kurso, Mhm. pero ang isang pwede mong Mm. makuha maliban sa obserbasyon ay Mhm. pwedeng kausapin sino magagaling na leader nakita mo, sino magaling na kampanyador. Mhm.
pwede mang positive, pwede ring negative. Sino nakita mong sabi nga lang, teacher by negative example? Pwede ganun eh. Natuto ka na huwag gawin ito sapagkat nakita mong mali at masama ang resulta. So yun ang idea ng life-wide. Okay. Ang problema at challenge, Ay, ang lifelong learning, ang bulto na nga ay formal. Ang life-wide, marami dyan non-formal at parang informal pa. katulad din ba yan ang tinatawag na bahagi ng lateral thinking or multiple intelligence? Opo, pinalalim na ni Gerly talaga. Kasi yun nga, may mga konsepto tayo o may mga practice tayo na hindi agad natin na uugnay sa lifelong learning. Maraming mga educators, they came up with this na hindi lang isang klase ang pagiging matalino o intelihente. Kaya si Howard Gardner, ipinasok niya yung multiple intelligences. Hindi lamang verbal, magaling magsalita, matalino yan. O magaling mag-calculate, matalino yan. Linguistic at mathematical. Pero sabi niya, paano yung musical intelligence? Kahit spiritual. Hindi sintonado. Magaling, ang bodily intelligence, mabilis kumopya ng dance or sport. So, maraming learning, iba't ibang form. Si Paulo Freire, yung coding and decoding ng pag-aaral. Okay. So, yung relasyon ho ng formal, na normally lang kinikilalang edukasyon. Yes. At non-formal, informal, kung minsan ang tawag yan, learning, pero hindi edukasyon. Ano yung relasyon nun? Yun ang pag-uusapan natin sa bandang huli. Pero, at yun ang pinakamahalaga yung binanggitan. Kasi pwede, alam mo, may alam ka, pero kinikilala ba ng lipunan? Lalong na kinikilala ba ng autoridad? Yes. At binibigyan ka ba ng ebidensya na pwede mong gamitin para sabihin sa iyong employer? Narinig ako yung sabi ni Doronila, yung ating mabutihing edukador. Sabi niya, who decides what is to be learned? How do we decide? And who recognizes it that you have learned this? Yan. Kaya usapin na yan, hindi lang ng konsepto, kundi kapangyarihan. Yes, the power. Sino may kapangyarihan Kasi yung magsabing recognition and accreditation, nung pinag-aaralan natin yung assessment of prior learning, halimbawa, yun nga yung ATIAP, sa practice, ang yaman-yaman mo, pero hindi ka nga nakatapos ng formal education. Ang husay mo mag-organisa, ang husay mo sa development work. Pero walang diploma, Pero walang wala kang certificate. diploma. Oo. Paano mo yan, gagawin na recognized, accredited, and certified na that is a learning, credit. So, dun pumasok nga yung iba't ibang forma ngayon sa Pilipinas na ano ba ang ino-offer ngayon ng ating mga educational Ang bilis mo naman. Yan ang last slide natin. Kaso baka matapos malapit na tayo. Okay, punta muna tayo sa ano ba ang mga elemento ng isang sistema ng lifelong learning. The structure, sa ibang lugar na pwedeng gamitin sa Pilipinas. Ito ang sabi ni Carol po. At ito ay useful sa diskusyon natin sa lifelong learning sa INET. Unang-una, may vision ba on lifelong learning? Ang example na binigay niya, hindi lang yan ang only example, pero interesting. Ang Singapore pala, noong 1990s, meron lang panahon ni Lee Kuan Yew. Thinking schools, and learning nation. Problema ngayon sa Pilipinas, hindi pa pinag-uusapan yan na we are a learning nation dapat. Wala pa nga yung yan. Thinking schools, meron na. Pinag-iisipan. Kasi kung meron na yan. Pero yung sabihin, a learning nation, wala pa nga tayo sa ganong yugto eh. May mga learning cities na tayo. Mamaya, ngayon, sa Korea naman po, masaraming kinuha example kasi ASEAN, sabi niya masyadong Europe ang example eh. Gawin nating Asia naman. Sa Korea pala, isa sa magandang halimbawa, meron silang batas, Lifelong Education Act. May law. Tapos, meron palang National Institute for Lifelong Learning. Yes. Talagang research At meron institution. silang
at meron silang for advocate learning festivals, Mhm. learning cities, at Mhm. interesting yung kanila. Merong Academic Credit credit. Bank System. Paano yun? Parang pagkasama ka sa sistema, kung bilang nag-aral ka sa isang eskwelahan ito, meron kang credit. Kumbaga may GCash ka. Mm. Pagkatapos, nag-training ka sa isang Mm. factory, may GCash equivalent. Mhm. Tapos, nag-training ka sa komunidad. Mhm. So, ang ideya niya, Mhm. pwedeng may credit system, may At measure. Tapos, pag marami na yan, mm. tapos Mm. kinumpleto sila, ay, meron ka ng 250 academic credit, pupunta ka sa isang institusyon na kasama sa sistema at sabi, on the basis ay 250, bibigyan ka namin kasi authorized kami bigay. Ikaw ngayon ay Bachelor of Arts in Entrepreneurship. Iba pa Or yan dun sa community of practice. iba pa yan. Yun ay, Okay. ito yung idea ng Mm. by bank, ibig sabihin, kaya kang kumita. Kasi may measure may value. Ano? May monetary equivalent ba yan? Hindi naman, pero ang punto is, di ba, Oh. pag mas ka-credit, pwede kang humingi na mas mataas na salary, ganun. Parang, pero siguro hindi exactly equivalent. Sa Philippines, kapag nag-masters ka na, civil service eligible ka na. Hindi mo kailangan kunin yung exam. Yun, may At- elementong ganun. At yun, sa government salary Mas structure, mataas, pwede kang direktor. magdidiretso ka na dun sa level ng director. Kaya pag pinakita mo yung iyong diploma at iyong kakayahan, you already have that kind of academic credit. Yeah. At may monetary equivalent yan. Kasi related ito sa pag-usapan naman sa INET. Kasi nga advocacy group tayo sa INET. Yes. Pag walang malinaw na policies and laws, Oo. structures and governance, at walang malinaw na funding, anong i-advocate mo? Oo nga. Sabi, basta mag-support ng lifelong learning o mag-support nga? ng adult education. Ano Sinong nga? ahensya ang pupuntahan mo? Anong batas ang iyong i-invoke? Vote. At anong pera ang either gusto mong dagdagan? Hingin. Nag-advocate tayo for ALS, ganun, or TECBO. At kaya sinabi niya, kahit sa mga lugar na maganda na ang practice, including Korea, including Singapore, including Southern Africa, ganun, may problema pa rin sa advokasya. 8 minutes Hindi na lang. masyadong malakas ang tinig ng mamamayan, mga bata man, or parents, or adults, or professionals. Hindi malinaw pa ang advocacy na, hoy gobyerno, hoy education system, maglagay naman kayo ng malinaw na patakaran, policies and laws, maglagay kayo ng struktura, programa, sino bang in charge, at maglagay kayo ng pondo. Ano ba yan? Topic ba yan sa EDCOM 2? Dapat. Kaya nga mayroon tayong naging diskusyon. Okay. Hopefully po, ang EDCOM 2 po ay 3 taon lamang ang Yes. kanyang mandate, ay nasa second year na kami. Mhm. Kaya hopefully itong lifelong learning po na natutunan namin sa diskusyon sa UP, una-una may vision ba? Ang maganda, vision, policies and laws, merong nakasalang na bill sa Senate on lifelong learning. Kauna-unahang bill. Ang nag-file yata o nagahan ng i-file ay si Senator Joel Villanueva dahil nga dati May siya. supermarket Ganun. concept. Structures and governance, yan ang mamayang next slides. Ang tanong sa aming diskusyon sa INET, sino ba ang ating sisingilin o encourage o makikipag-partner? Anong ahensya? And then more important, magkano ba ang budget na either gusto nating dagdagan o gusto nating malaman saan ba yan nagagastos, maayos ba? Kaya pupunta tayo dun sa last slide. Pilipinas naman, Mag-isip na nga tayo ng Ayan. vision. Yan. wag na muna yung vision kasi baka medyo mahaba pa yun. Baka revision pa at television. So may basic education, technical, ALS. vocational education and training at higher education. ETF. Normally, formal yan. May mga eskwelahan. Pero sa non-formal, alternative, or hindi exactly eskwelahan, hindi lahat ay napakahabang oras, buong araw, pwedeng kilalanin na natututo ka.
whether doon sa kurso or before the Ano course. yung RPL? Mabuti tinanong mo. Alam ko na yung AL. ALS, Alternative Learning System. Dati ho, pag hindi ka nakatapos ng fourth year, wala kang high Diploma. school certificate. Nag-drop out ka. Pero ang ALS dati, nung K-10 pa lang, kahit 10 buwan, mag-aaral ka, may mga modules Kuha ka pa ng rin. exam. Ganun. Pag nakakuha ng exam at pumasa, bibigyan ka ng Di ba si Ah, Manny Pacquiao? Graduate ng ALS. pagkatapos nag-ETIAP pa siya. Okay. Sa Tibet naman, ganun rin, may training sa eskwelahan, may training sa training centers, pero ang RPL, Recognition of Prior Learning. Or kung minsan sa Canada ang tawag ay PILAR. Pilar. Prior, wala, hindi ko na. Basta. Anyway, ang punto, bilang, natuto ka na ang iyong tata ay karpintero, naging assistant ka, at magaling ka talaga, pulido ang kilos mo. Yung sabi ni Anthony, di No, ba? tapos wala kang certificate or what. So titingnan, sabi, uy, marunong ka pala. Pero normally sa TESDA, bibigyan ka pa rin ng konting paper and pencil exam. Baka hindi ka marunong mag-measure ng inches, ganun. So RPL. Sa higher education naman, ang interesting po, panahon ni President Fidel Ramos, nag-EO lang yan eh. Hindi yan. Yung batas? May batas raw na dinidevelop ngayon, pero Ay, sorry. ang tawag ho dyan ay Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. So, ibig sabihin, 22 anyos ka, nagkaroon ka ng 5 taong karanasan sa field mo. Pagkatapos yung isang universidad ay lisensyado ng CHED na magkaroon ng ETIAP. Manuel S. Sarmiento Enverga. O isa sa kilala. Siya ang alam ko kilala sa Philippine Women's University, may ETIAP rin po sila, Communication Arts. Doon nakakuha ng bachelor si Boy Abunda. Okay. Kasi nga may karanasan siya, kilala, ebidensya, hindi na kailangan dumaan pa sa maraming lectures, makinig, gano'n. Ay, yung PUP. Meron rin. Nagsimula yan si Doc Prudente noon dahil aktivista rin yung professor, nakita niya ang panahon ng martial law, maraming nag-drop out, hindi nakatapos ng college. Di sabi niya, nagbukas siya ng kurso, wala pang ETIAP noon, ang tawag ay non-traditional sociology. Kasi nga, pag aktivista nag-organize yan, marunong kumilatis ng komunidad, marunong mag-train ng mga tao, mag-organize. Di sabi niya, mag-enroll ka, magbabasa ka pa rin ng konti, may lecture pa rin konti, pero higit sa lahat, isusulat mo yung karanasan at anong natutunan mo. At pag nag-satisfy, BS o AB Sociology ka. Pwedeng ganun. Ikaw nga sana, girlie, pwedeng ikaw ay BS in Non-Traditional Healing. Marunong kang Magic. Pagaling. Pero problema lang paano mo ikwekwento yan? Yes. Paano mo ipapaliwanag na alam mo talaga? At anong ebidensya? Chechekin nila. Kurbahan mo nga ito. So, ang whole point lang ho dyan ay sa Pilipinas, may formal, may non-formal, at may informal. Pero hindi pa ho sistematikong naayos yan. Yan ho ang challenge at yun ang kalaga na ang lifelong learning framework ay gamitin sa Pilipinas kasi hindi. Kahit magdagdag ng sangkatutan na budget, hindi makakatapos sa formal na edukasyon lahat. Whether high school, technical, or higher. So, ang tanong ngayon, paano mo bibigyan ng oportunidad? Kaya yung kanina sa first word, opportunity. For all. Flexible. At it can be done by government with a law, with policies, at maglagay ng institusyon, at maglagay ng pondo. Yun ang challenge sa lifelong learning. Yan dapat ang mga kakandidato sa midterms. Dapat maintindihan na nila itong buong programang ito. So, ang tanong ay, anong alam mo sa governance? Anong alam mo tungkol sa public budgeting? Yes. Pag alam mo, ano ba ang development? Actually, ang broader question, tinanong mo kanina, gusto natin matutunan kung ano-ano, pero ano ang pangunahin mong gustong matutunan? Anong focus? Personal yon. Oo. Pero para sa lipunan, kasi maglalagay ka ng public fund,
ano ang mahalagang matutunan ng mamamayan para Ngayon. makakontribute siya sa ating lipunan. Correct. Kaya nga sinabi doon sa Europe noon, kahit economistic, kahit technicistic, sinabi ngayon sa kanila, ay kailangan rin natin ng citizenship education. Baka hindi marunong bumoto, hindi marunong kumilatis kung binobola sila o nagsasabi ng totoo. At hindi marunong mangampanya para sabihin ang gusto nila at ayaw nila. So, skills yan. And even sa technical, kasi kakatawa, sa EDCOM, yung salitang lifelong learning, isinama lang sa Tibet. Tibet. Tibet and lifelong learning. Eh, dapat ang lifelong learning, pati sa basic education, pati sa higher education. Kaya nagbuo sila ng working group sa lifelong learning. Nakasama At, doon sina Irene o at ang saka tawag ay sina Rebecca. pathways of learning, yung dadaan-daan. Pero bakit nilagay sa Tibet? Kasi dito, praktikal at kailangan sapagkat sa pagbabago po ng teknolohiya at pagbabago ng ekonomiya, Lalo na ang mga artificial manggagawa intelligence. ay kailangang matuto ng bago. Yes. Reskilling. Iakyat ang Upskilling. upskilling. Pwede nga may unskilling, alisin mo na, hindi mo na kailangan unlearning. Eh, problema, gastos yan. At paano malalaman na sulit namang gastusan yan? Baka mamaya, nag-training ka nga, maraming natutunan, hindi naman tumas ang sweldo mo. Correct. O kaya hindi ka man lang na-promote. Yun, naging leader ka, pero wala ka namang earning capacity. Kaya nga, sabi ng mga practical na magsasaka rin, hindi lang lifelong learning po. Lifelong earning. Pero lahat para mangyari ang lifelong learning at lifelong earning, dapat may lifelong yearning. Yeah. Yung ikaw ay may desire ka na matuto, yung curiosity, pasok dyan, no? Pero nakita mong may value kasi pwedeng yung curiosity, hindi pa nililig mo agad na earning. Pero malinaw na the more you know at you keep learning, mas malaki ang chance na iba't iba ang panggagalingan mo pa ng livelihood. No? Okay. Diyan ang mga ilang natutunan po namin ni Girlie sa kombinasyon ng conversation isang hapon sa lang EDCOM, yan. Isang tanghali. at kasama rin yung discussion sa INET. At ang bukas na usapin dahil po ito ay sponsored ng abangan ang desisyon ng Adult Learning and Education, pwedeng gamitin, and Lifelong Learning Working Group. Hindi na lang kaya pwedeng Adult and Lifelong Learning and Education. So, tatlong L. A3LE. Sa tanong na iba, kung yan, ay hindi pwedeng senior city kwentuhan lang. Isa lang forma yon. Okay lang. Okay lang. Ang sabi Mas ko naman, ay gusto namin yun. Pero gusto namin, sana, may iba pa rin mag-host from time to time para ibang topic. Variety. Pwedeng by sector. Pero hindi lang by sector, by topic. Kasi hindi naman lahat ng interest namin ay pinaka-interest ng iba. Correct. Pero higit sa lahat, yung iba't ibang style rin. Hindi naman, bagamat hopefully naman. Diba sa Marso nga, babaguhin na natin yung format. Na hindi lang kaming dalawa ang nakakausap ninyo o nakikinig, kundi may baka iba-ibang host. No? Lamang sabi ng iba, gusto namin sumali kami, interview na lang nyo. Huwag nang kami mag-host. Pero madali lang, kaya ninyo. Pero kami patuloy pa rin ho. Question lang, pag-usapan paano ang forma. At isa lang po ito, senior city kwentuhan. Baka may iba pa tayong forma, ibang pamamaraan na makakontribute sa adult lifelong learning and education. Sorry na lang sa hindi pa adults. Kasi hindi naman namin cover lahat. Talagang ang focus lang po ng atin ay adult learning and education. Pinasok na lang natin, dinagdagan ng 2 L. Paano bang malalaman kung adult ka na? Ang tanong kasi nga merong bata ng
isip matanda na at merong matandang isip bata pa, ay magsimula na lang muna tayo sa age, no? May age. Okay. O, anong cut-off? Ewan ko. Hindi ba dun sa mga activists o sa Youth Commission hanggang 35 ba? Oo nga. Sobrang tagal naman. Ako Oo. palagay ko, Mm. if you can vote, you're an adult. 18. 18 palagay Okay. ko. Sige. Ibig sabihin, medyo lampas ka na dun sa turbulent period ng youth ka, ikaw. May turbulence din sa pagiging senior. Ayun pa yun. Siyempre, may ang tawag nun, 7-year itch, ganun ba? Hindi. Iba yun. Sige. Anyway, kung saan pa tayo matapos, sa totoo lang ho, kung ang topic namin ay lifelong learning, itilagay natin ang L, lifelong learning of love. O gawin natin LSM, lifelong learning on love, sex, and marriage. Oy! Ay, nako, mahabang diskusyon yan, no? Including paano naghiwalay ang mga artista. Marites na yan. Yan ba ay personal o economic, economistic ba o technicist? Hindi. Anyway, saka na lang po. Ang punto lang namin dito po, sorry, medyo mabigat ng konti ang topic po, Sana Lapas lang, na tayo sa 8 o'clock. sana lang naman yung paraan namin ng pagkikwento at saka yung slides na inihanda ay nakatulong sa inyong makintal sa isip nyo. Ito Basta pa ng isipin ninyo, lifelong learning ay lahat sa po naman ay natututuhan. Basta may pag-asa, merong aasahan. At At ang challenge na lang ay paano natin kilalanin na tayo'y natuto. Unang-unang mahalaga, kilalanin natin Yes. self-recognition. yes. But then kailangan rin ng alam rin ng iba at kilala ng Alam mo iba yun. na alam mo. Mm. At higit sa lahat, market recognition. Yes. Na dahil alam mo, mas mataas ang chance mo magkatrabaho o magkasweldo o kumita. At higit sa lahat, pag may formal certification ng otoridad, sabi nga nila, pwedeng kilalanin rin yan na ibang bansa at hindi lang Correct. dito sa Pilipinas. Di na tayo papasok dun sa napaka-technical yung Philippine Qualifications Framework. Sobra na po yun sa isang oras ng Senior City Kwentuhan, lalo na sa Sabado ng gabi, lalo na ay Chinese New Year. Yes! Kung Hei Fat Choy! Maraming salamat po The sa Dragon inyong Year. pakikinig Oho. at pagtsatsaga Oho. na makinig. Sana po ay Thank you po for i-review na. posting your comments. Oo. Pero sa susunod po, mag-chat pa rin po tayo. Ihabol pa rin po ninyo para sa susunod na episode, masagot din natin ang iba pang katanungan. Pwede natin ituloy ho sa ating Next. FB page, no? Yung chat Yeah. group natin sa Ale. Adult Learning Education. No? So, muli, ito po Thank si you. Ed De La Torre at Si Tita Girly. At muli po, maraming salamat sa ating sponsors, Education Network, Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, at Lapis Siso Channel, at Philippine Rural Reconstruction Movement. At muli, maraming salamat sa ating techie, si Cass, na yan ang batang-bata pa, pero adult na. Di ba? Dapat. Hindi lamang learner, teacher pa natin. No? Okay. So, kita nyo, hindi usapin nyo na ikaw ay Oo. nauna sa buhay, ikaw ang mas may alam. Pwede yung mas nahuli sa buhay, pero sa yugto na mas marami ang teknolohiya at natuto at all that, matututo ka. So, we can learn from each other. At isang paraan dyan ay magkwentuhan because the first method of learning is observation, reflection, and above all, conversation. On that note, thank you. Nagpapaalam po kami. Tinatadyakan ako ni Girly. Hindi Tapusin naman. natin. Hindi naman. Paalam po. Nudging. And enjoy the rest of the lunar year this Yes. weekend until Dragon. next Saturday, February 17. Evening na tentative. yun ha, So, 7 to 8. iniisip nga natin February 17. Ano ho yan eh? Gumbursa Day. Baka pwedeng pag-usapan natin. Maliban kung may ibang topic na Lalabas. Muli po, maraming salamat. Nagpapaalam na po kami. Bye-bye. Maraming salamat, Cass.